Konektadong Pinoy Act or KPA is crashing the telco stack, the telco industry in the Philippines. For this video, magre-react ako on this article from Insider PH about Konektadong Pinoy Act. So recently, gumawa rin ako ng sarili kong content and opinion on Konektadong Pinoy Act na shared sa aking Patreon, market updates, and ayan, may ko rito, content about Konektadong Pinoy Act. And if you want exclusive contents about investing, stock market, Philippines, and my monthly discussion of my personal dividend retirement portfolio, check the pinned comment. So first, check muna natin yung mga telco stock right now. So you have Tel crashing, no? Another one is Globe. So crashing, grabe, no? Lower na siya. Ano ba yung COVID? Ito, no? COVID. So, papunta na siya sa kanyang COVID low. Have Converge. Na may mga nababasa ko yung article. Si Converge daw yung magiging winner. Na I doubt. Lahat sila potential loser o di konektadong Pinoy Act, no? May nabasa akong article na wino-welcome daw ni ng Converge, no, ni Dennis Uy, yung additional player, na obviously he's bluffing, affected din siya dyan, okay? And then you have dito na matagal nang nagka-crash to, na tong nag-ooperate as a third telco, and up until now di pa rin siya profitable. Laki na niyang deficit, di ba? Laki na niyang utang. Ang tanong, makakuha pa kaya to ng support sa kanyang partner? So, dahil doon sa KPA na yon, Konektadong Pinoy Act, walang siya, walang definite winner sa mga local player ngayon. It's just a matter of adjustment, no? Yung gagawin nila in the future kapag dumarating na yung mga foreign player daw. Foreign player i-invest sa Pilipinas, third world country. I doubt, dun pa lang medyo doubtful na ako na may papasok sa Pilipinas eh. While yes, inopen up nila yan, yung telco industry sa foreign investor, hindi naman attractive mag-invest sa Pilipinas eh, ha? Crowded na yung telco industry ng Pilipinas. Tapos gagawa ka pa ng mga additional investment dito para lang makakuha ng market share of that telco industry. Gagastos ka pa. So ilan yung profit mo on a country like that, di ba? Well, yes, may mga article yung nababasa na wow, the Philippines is one of the most expensive in comes to internet service. Ganyan. Pero, yung mga ganong klase kasi ng mga metrics, yan eh. Tinitinan yung speed, no? Ilan yung in-offer na speed compared sa kanyang price. Yung mga internet provider na yan, di ba? Hindi naman sila nag-adjust ng kanilang pricing pababa eh. In-adjust nila yung kanilang in-offer na speed, di ba? Para mas mukha siyang cheap, ganon. And nakagawa nila yon via continuous upgrade na nilang network infrastructure na yung mga paparating or papasok na foreign investor, while yes, sabihin natin matataas yung kanilang speed on their home country, di ba kasi established na yung network nila dun eh. Pagpapasok sila ng Pilipinas, panibagong network infrastructure ulit yan, di ba? Madami ulit silang ilalatag, i-invest, ganon. So, hindi siya ganon kadali, di ba? While yes, madaming nagre-rejoice sa internet ng mga consumer, bababa na yung kuryente. Matagal pa yun. Baka 10 to 20 years pa yun eh. Bago mo siguro maramdaman na bababa na yung internet bills mo. Kasi nga, very, tawag nito, capital intensive tsaka time consuming yung mga ganitong klase ng business, no? Hindi siya ganun kadali itayo.
Unless yung i-offer mo is based on satellite technology tulad nung Starlink. Mahal-mahal ng Starlink eh. Nung mga normal na Pilipino bibili lang Starlink. Starlink, mga ano lang yan, mga pangmayayaman. And even yung mga mayayaman siguro, may ano yan eh, may redundant connection yan sa internet nila eh. Dalawa yung service provider ng mga yan eh. Similar to ano, di ba yung mga enterprises, yung mga companies nag-ooperate, masyado silang reliable sa ano sa internet connectivity. Nag-ooperate yan under ano redundant service. Dalawa o tatlo yung mga internet service provider ng mga yan. Anyways, balik ako dito sa ano article na to. Okay, so ano ba ginawa ng KPA? So ayan, to improve internet access by easing regulations and allowing more entrants into the data transmission industry. Na lugi si ano no? So, lugi si Dito. Kasi nung pumasok si Dito, nung regulation pa yung pinagdaanan nun eh. Tapos ngayon biglang naipasa to, di ba? Mas madali na yung pumasok. Si Dito yung binalugi niyan eh. So sabi nila, digital colonialism. Kasi the Philippines, the only country in the world that requires a legislative franchise to operate. The PCTO also pointed out that it creates a clear bias for satellite-based services. Tulad ng ano yan, Starlink. Okay lang. Kung ganong bibili niyan eh, no? Mga piling consumer lang or clients na may ano, malaking spending power yung bibili ng mga satellite na ano, services. O sabi daw ng mga telco giant, ibalik nyo yan. Okay. They may mount a court challenge if KPA becomes a law na wang dito na pupunta yan, no? Well, actually, ang concern naman ng mga local telco player, hindi naman sa ano, sa entry ng ano, mga additional ano, foreign players. Kasi nga, yung barrier to entry, mahirap talaga. Capital intensive, mahirap siyang i-build, matagal. Ang concern nila is more on the ano, yung cyber security, di ba? Na year over year, yung cyber security is becoming a big issue in the Philippines. Kasi nga, nag-start pa lang tayong mag-transform into digital, and year over year, ang daming scandal about ano, hacking, ganyan. Yung mga Pilipino, na-hack yung kanilang mga ano, accounts. Converge ICT solution, on the other hand, has been more open to encourage. Obviously, nag-bluff ang Converge dito, di ba? Bakit? Kasi ang Converge, despite yung kanilang pangalan, may nilagay sila dyan na ICT, majority ng kanilang ano, revenue is coming from their ano, internet business. Especially yung kanilang residential segment. So pag na-flood ka ng additional ano, foreign players, malamang tatamaan sila, okay? The bigger the debt, the harder they fall. So the two telco giants, Globe and Tel, may mas matas daw sila na risk kasi ano yan eh, matataas yung utang nila relative to ano, Converge, no? However, yung Converge, hindi naman ano yan eh. Or I should say, nag-isip yung management niyan. Ang internet industry or ang internet business is a race to the bottom na business, no? Kung saan, eventually, magpapamurahan ng service ang mayan. Therefore, ano yan, magsasuffer yung kanilang profit margin eventually. Kaya, from internet business, kailangan mong mag-diversify into other forms of business na aligned sa technology. Na yun na yung ano eh. Yun na yung binibida ng Converge eh. Di ba nung nakaraan, magko-convert na daw sila into a more tech-focused, tech-driven na company. Eh pag ginawa nila yon, gagawa sila ng mga data center, blah blah blah. Ganun din eh. Magiging capital intensive na rin yung kanilang magiging business model. Kaibahan lang, nauna na siyang ginawa ng Globe tsaka Tel, di ba? So in short, yung pagiging capital intensive, debt funded, blah blah blah, eventually gagawin din yan ni Converge, okay? It's just a matter of time. Tel and Glow have already been suffering from heightened competition against Converge, and dito, ang pinalugi dito ay si
si Dito, 'di ba? Kasi si Dito, ano nasa ano pa lang siya, pure internet, pure telco eh, 'di ba? Maski si Converge eh, may pagkalugi din siya diyan eh kasi nga majority na niyang growth driver is their ano eh, residential internet ano eh, service segment eh. Meanwhile, you have Tel and Glow na ano eh, paunti-unti year over year, nagda-diversify sila ng nagda-diversify. Okay. And on recent years na nag-ooperate na si ano, Converge, sinama pa si Dito, ganun pa rin eh, highly profitable and cash flowing pa rin lahat ng telco eh, except for Dito, di ba? Kasi nga, new player, nagkakaroon lang dito ng parang obvious decline on their ano, mobile and ano, telco or internet service. Si ano, si Globe, no? Parang siya yung natatalo ngayon. However, due to ano, their investment in Mint or GCash, yun yung ano, parang nagbubuhat sa kanila, di ba? So far. Ito yung advantage na makukuha, di ba, ng mga new player. Kasi dati, syempre, ginamitan mo yan ng ano eh, manpower eh, para i-build yung mga yan eh. And then eventually, pinagbebenta nila nga nila mga ano, di ba, yung mga asset. Na most lang bumili sila, Meralco, ano, AEV, ganyan. And the two telco giants have sold off most of their telco towers, miss out on opportunity, blah blah blah. And sabi nila, pangit daw to kay Globe, given its mobile-heavy revenue stream. And on the other hand, will unlock value for Converge given their fiber port utilization which gives them excess capacity for, wala to. Siyempre, mas gusto mo na ikaw yung mag-utilize lahat ng port na yan, di ba? For your own customer. So, si Tel, possible din daw siyang mag-benefit. But like Glow, faces the same risk in the mobile. Wala na guys, the mobile segment no, is stagnant. No? Stagnant na yung internet segment na yan. So, if you're buying ano, Tel and Glow, dapat tumingin ka kung ano, mag-grow nila yung iba nilang segment other than the mobile. Talagang mamatay yan. One thing is clear, consumers are the real winners here, which is true. However, matagal pa yan, guys. Basta-basta mangyari to. Look at dito, di ba? Tagal-tagal na niyang, ano eh, tagal na niyang nag-ooperate eh. Pero like I said, di ba, nakarating na ba yung dito sa lugar nyo? Alamang hindi pa. Tagal-tagal pa siguro bago ano, makarating sa lugar nyo or kung makakarating pa siya sa lugar nyo. And ang tanong, yung mga binabayaran nyo ba na ano, internet service dati, eh ano, mas mura na siya ngayon. Diba? Yun yung tanong. So yung iba, offeran ka ng mura pero ililimit yung speed mo. Di ba? Guess nyo ba yun? So ganun din. Kapag tinignan mo yung ano, yung price to speed ratio niya, ganun din, guys. That's part of ano, marketing strategy, okay? Converge stands to benefit rather than suffer from the passing of KPA given its financial and operational capability. Sa ngayon, while yes, maganda yung ano, maganda yung balance sheet ni Converge ngayon, maganda yung kanyang leverage. Better than the ano, Globe tsaka Tel, pero yung sinabi niya na magda-diversify na sila into a more tech-driven, tech-focused na mga businesses. Magkakapix yan, okay? And when you start burning cash, di ba? Yan na mag-start masira yung ano niyan, liquidity niyan. Possible mag-take na sila ng leverage, ganyan. Kasi when you start venturing into a more tech-driven, tech-focused na mga business segment, mas magastos siya, di ba? And doon ka na ulit ano, mag-start na ano, mag-burn ng cash. Limpak. Yun nga yung ano eh. Yun yung advantage nung dalawang to kasi given the may presence na sila sa ano, sa telco and internet industry. So parang nangyayari, ginagatasan nila ng ginagatasan yung ano, yung segment na yon. And then ginagamit nila yung kanilang cash na yon para pondohan, di ba? Yung kanilang ano, diversification effort. And lastly, only time will tell if Converge will seize the opportunity and if Glow and Tel
will successfully navigate the risk, which is, ito yung pinamahalaga lang sa article na to, is that no one will know, di ba, what will happen and who will be the real winners. Kasi, it's a matter of, adjustment. The company who will adjust better than the others will be the real winner.